Hello everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan natin ang tinaguriang the one to beat dito nga sa competition sa Miss Universe Philippines 2024 na si Maria Atisa Manalo ng Quezon Province. Ano-ano ba yung meron siya na wala ibang candidates at saan bang aspect siya ng kompetisyon talagang nakakalamang? Lahat yan pag-uusapan natin at for sure marami kayong matututunan. But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio, and if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel, and also please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron tayong bagong upload na videos. At pwede rin po kayo i-follow sa aking mga social media accounts. So, subscribe na! Hello everyone! I know na miss nyo yung mga ganitong klaseng contents na maiksi lang pero sobrang malaman. Okay, simulan natin sa pagkukumpara sa Atisa noong 2018 versus sa Atisa ngayon. Or sabihin natin yung Atisa na lumalaban sa Miss Universe Philippines 2024. Yung Atisa kasi dati noong 2018, talagang underdog lang talaga siya, tahimik lang siya. At saka syempre diba, nung batch na yon ng Binibining Pilipinas, grabe, bardagulan talaga. Kasi ba naman, andun talaga si Catriona Gray. Pero si Atisa during yung mga events or yung mga activities sa Binibining Pilipinas, hindi talaga natin siya napapansin. Ang kinakabahan nga tayo during that time kay Aya Abesamis, kasi parang siya talaga yung maingay nun, at saka si Catriona Gray, parang si Aya yung kinukonsider natin na matinding kalaban ni Catriona Gray. Pero guys, nung coronation night na ng Binibining Pilipinas, kung matatandaan nyo, talagang nagkaroon siya ng coronation night glow. Ang ganda-ganda ni Atisa during that time. So ito na nga, nanalo siyang Binibining Pilipinas International at sumabak na siya sa Miss International at halos manalo na siya kung wala lang nag-birthday. Diba? So ganun talaga si Atisa, napakaganda, low-key lang noong 2018 pero may ibubuga na talaga. Ngayon naman, bumalik siya after so many years. Iba yung Atisa na nakikita ko right now. Kasi syempre, iba yung hype na yun. Kasi kilala na si Atisa, hindi na siya yung underdog. Kung baga, yung Atisa no 2018, Barbie na malambot, ayan, young looking. Pero this year, Barbie pa din, pero edgy na talaga yung styling. So makikita mo talaga yung difference sa mga photo na to. Diba guys? Okay guys, dito naman sa part ng discussion natin, punta na tayo sa technical aspects ng competition. Unang-una dyan, syempre, ang common denominator naman na kinokoronahan na MUPH or sabihin natin pati sa Miss Universe ay ang ganda ng mukha. Lahat ng kinokoronahan natin at pinapadala, dapat unang-una maganda ang mukha. So, for Atisa Manalo, pag-uusapan pa ba natin yan? Magtatalo pa ba tayo? Napakaganda talaga ni Atisa. Whether sa screen mo siya titignan at lalong-lalo na sa personal. Ang ganda ng mukha, walang, ano magandang term? Walang chismis. Diba? Ganyan. So, ang kinis-kinis din ng balat ni Atisa in person. Isa pa, ang bango-bango ni Atisa tignan sa personal. Pati sa screen, ang linis-linis niya. Bakit ko ba nasabi yon? Later on, pag-uusapan natin. Kasi may iba pang aspeto tayo na i-discuss sa sobrang importante sa laban dito sa MUPH. Okay, isa pang physical attributes na kailangan natin discuss. Sa kanyang height, matangkad si Atisa kasi 5'8" ang height niya. So, saktong-sakto talaga sa may mga pinapadala natin sa sa international stage. Pangalawa naman sa kanyang proportions. Way back year 2018, maganda na proportions si Atisa. Pero this year guys, mas maganda kasi nga talagang pinaghihirapan talaga niya ang gym. Kaya ang abs, galit na galit. Pero still, wala naman talagang perfect body kasi nga, ang kulang kay Atisa ay alam nyo na. Diba? Pero still, hindi naman big deal yun, diba? Tsaka gusto pa yung shoulders niya, yung core niya, at ang tindig. Nako, ayan ang napapansin ko sa kanya, ang ganda ng tinding na Atisa in person. Okay, for the communication skills naman, ito yung laging kinu-call out ng mga fans ng kalaban. For her communication skills, way back year 2018, alam na natin na medyo kulang pa, pero still enough to win. Tapos nagamit naman niya yung same communication skills sa Miss International at halos manalo na siya.
And after so many years, talagang nag-improve na. Ngayon, parang si Atisa, tanungin mo, she's a storyteller na talaga, sobrang daldal. At saka yung mga interviews mo, nagpapatuloy na sobrang nag-improve talaga yung kanyang comm skills. So, yung comm skills ni Atisa, kung paano siya sumagot sa mga questions, sobrang enough to win the title of Miss Universe. So, hindi problema yan. I don't know kung bakit kina-call out lagi yun. Alam yun. And then, relatability. Didiscuss ko ba yan? Nakita nyo naman yung story ni Atisa way back nung bata pa siya. Tapos, parang story din natin. So, sobrang nakaka-relate tayo kay Atisa Manalo. Tapos, ito na guys, sobrang importante na to kasi personal experience ko talaga to every time na nakikita kami na Atisa sa mga events. So, ito, unang-una, tinitingnan ko si Atisa na from afar, kung paano siya makapag-interact sa mga candidates, paano siya mag-behave. Tapos, notice ko na mabait talaga tong candidate na to. Kasi, syempre, may napatunayan na yan, di ba? Parang, hindi siya yung, okay, I'm ganito na, so dapat ganito na ako. Pero hindi, nakikita ko na nakikipag-banding siya sa mga candidates, ayan. Tapos, nakikipag-interact siya sa mga, sa mga budget media, sa mga fans. Tapos, ngayon, nakwento ko nga sa'yo na talagang plus points talaga para sa akin yun na talagang ine-entertain niya talaga na lahat ng fans na nag-antay sa kanya outside during the press presentation para lang makapagpa-picture. At saka guys, diba sinabi ko rin sa inyo, isa si Atisa sa huling lumabas sa venue para lang makater na lahat ng tao nag-aantay sa kanya. Ganun ang queen, diba? Hindi siya yung mayabang, talagang sobrang low-key lang, mabait siya. Kasi syempre, di ba guys, may say naman ako kasi kahit paano matagal na tayo sa industry, tapos nakakasalamho talaga natin yung mga beauty queens in person. So, I can determine kung sino yung mga plastikera at sino talaga yung tunay na mabait na candidate. Nga pala guys I forgot to mention yung kanyang presence or sabihin natin stage presence. Kita nyo naman kung gaano kalakas ang stage presence si Atisa Manalo kahit ba sa events, every time na dumadaan siya, talagang head turner talaga siya. Tapos, eto na guys. Diba sabi sa inyo, babalikan ko kayo. Kasi ito nga, i-discuss natin yung isa pa sa pinaka-importanting aspeto ng kompetisyon dito sa Miss Universe Philippines. Or sabihin natin, pati na rin sa Miss Universe. Yung tinatawag nating business side. Okay. For Atisa Manalo, sobrang lakas niya talaga sa social media. Every time na mapopost siya, ang taas ng engagements. Ako na-experience ko, di ba? Nakita nyo sa aking reels. Grabe, 2.8 million views. Tapos every time na pinapost mo siya, 100,000 of views. Ganon siya kalakas sa social media. Mataas din ang following at sobrang dami niyang supporters. For the business side, paano ba mag-work yun? Alam naman natin, hindi gagana ang isang organization kapag wala yung tinatawag nating mga sponsors. At syempre, this is Miss Universe Philippines. So, definitely, majority ng mga sponsors natin ay may kinalaman talaga sa mga beauty products. So, kita-kita nyo naman, diba, sa mga events, yung mga binibigay sa aming mga gift from the sponsors, ayan, mga beauty products. So, usually, yung mga skin whitening, for glowing skin, sa hair, mga pabango, diba? So, kung si Atisa yung mananalong Miss Universe Philippines at siya yung magiging endorser, maniniwala ba kayo? Of course, kasi nga maganda si Atisa Manalo, maganda ang kanyang skin. So, kung siya yung mag-endorse sa isang products, ng isang product, mapapabili talaga ako kasi maniniwala ako. So, si Atisa talaga yung market. At alam naman natin yan, even si Hello Universe or si Kunan na kailangan ang ipapadala ng bansa ay malakas talaga ang hatak sa tao at talagang marketable. So, as of now guys, kaya sinasabi ko, si Atisa Manalo talaga yung the one to beat because na-checka niya talaga ang lahat ng mga boxes. Diba? Kasi ang beauty pageants nowadays, hindi natin yung beauty and brains na lang. Talagang kinoconsider talaga yung business side. So, kailangan, kung ikaw ay candidate, marketable ka dapat. Hindi yung, ano ba pala namin sa'yo? Di ba kung manalo ka? Ano ba yung may papasa po sa organization? Ganun talaga. I know, nakakatawa. Pero, in reality, ganun naman talaga ang nangyayari.
I know, sobrang taas ang probability na si Atisa manalo ang kokoronahang Miss Universe Philippines 2024. Pero the good thing is, hindi pa naman tapos ang competition, di ba? So sabihin na natin na si Atisa talaga yung the one to beat kasi sa mga na-discuss natin. Pero para mas magiging masaya tayo kung may makakatalo sa kanya. Ibig sabihin, yung nakatalo kay Atisa, sobrang lakas nung candidate na yon. So, let's see. Tingnan natin kung si Atisa ba ang kokoronahan o baka may makatalo sa kanya. Kayo guys, ano ba ang opinion nyo sa ating napag-usapan? Please comment down below, babasahin ko yan. At syempre guys, kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you po sa ating next vlog. At saka sa mga live din guys, kita-kita po tayo. Bye!